Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Sige po, sabihin natin sa Panginoon ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, Panginoon natin at sa iwaga ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Mula sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Espiritu Santo at ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, at ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Sige po tayo manalangin. Yes, Father God, thank you po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig na ibinigay mo sa amin, sa magitan ng iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Salamat, Lord God, sa banal na dugo ng iyong anak na bumuhos sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan ng aming mga kasalanan at paglilinis ng aming mga karumihan, Panginoon. Kaya naging karapat-dapat po kami, O Diyos. Lord, sa umagang ito, nais ka muli namin na mapapurihan, masamba at madakila ang iyong dakilang pangalan dahil, O God, karapat-dapat, Panginoon, na itaas namin ikaw dahil Diyos ka na dakila at makapangyarihan sa lahat. Ang lumalang ng langit, ng lupa, ng karagatan, maging ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya kami na iyong nilikha, Lord, tinawag mo kami sa umagang ito upang patuloy kang masamba, mapapurihan at pasalamatan namin sa loob ng isang linggo muli na dumaan sa aming mga buhay na punong-puno, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Lord God. At patuloy pinapadama mo sa amin ang kalakasan na mayroon po kami na sa kabila, Panginoon, ng panahon na sobrang init, Panginoon, pero Lord, pinapalakas mo ang aming katawang lupa upang, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang panahon na ito, O Diyos, na hindi po kami magkakasakit, Panginoon. Kaya salamat ng marami sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilaan, at salamat po sa iyong proteksyon sa aming mga buhay, at sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mo na patuloy mo po ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Kaya, Ama, nagpapakumbaba din po kami sa umagang ito. Lord, ano man ang mga kasalanan nakikita mo sa aming mga buhay sa oras na ito upang maging hadlang, upang hindi kami malayang makasamba sa iyo at hindi namin maranasan ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kami po ay nagpapalinis sa lahat ng aming mga karumihan, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang buo naming pagkatao, O Lord, upang malaya kaming makasamba at maranasan ka namin, Panginoon, ang iyong dakilang presensya sa umagang ito. Lord, mangusap ka po sa magitan ng iyong mga salita. Katagpuin mo po ang bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang aming mga puso ay handang tumanggap ng iyong mga mensahe na aming mapakinggan, Lord God. At dalangin din po namin ang iyong abang lingkod na magdadala ng mga mensahe mo. Patuloy ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa kanyang buhay. Lord, puspusin mo siya ng karunungan, ng iyong kapangyarihan, Lord. At upang ang mga salita mo, Panginoon, ay ma-deliver niya ng maayos at tumimo ito sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Mag-convict ito, Panginoon, kung kami man po, Panginoon, ay hindi namumuhay na matuwid sa iyong banal na harapan. Lord, magpalakas ito, O God, ng aming pananampalataya kung kami man po ay nangihina at magbibigay ito ng pag-asa sa amin kung kami man po ay nawawala ng pag-asa, Ama, dahil sa mga sitwasyon na aming naranasan. Lord, salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinapabayaan sa kabila ng mga pagsubok sa aming mga buhay, kundi, Lord, patuloy, O God, ang pag-strengthen mo, O Lord, sa bawat isa sa amin. Kaya narito kami, Panginoon, patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan.
pangalan, Panginoon. At nais ka naming maranasan ang iyong banal na presensya, Lord God. At ang buong templo na ito, Lord, patuloy punuin mo ito ng iyong banal na presensya, Panginoon, sa pagitan ng banal na Espiritu na mangunguna sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo, Panginoon. We declare victory, Lord, sa gawaing ito dahil ikaw po ang siyang kasama namin. Ikaw po ang mangunguna sa amin, maging sa praise and worship team na mangunguna sa aming pagsamba. Lord, ibaba mo po sila upang ikaw ang maitaas, Panginoon, at ikaw lang po, O God, ang mapapurihan ng bawat isa sa amin. At ang focus namin sa iyo lang po, Panginoon. Alisin mo kami, O God, sa mga bagay, Lord God, na aming inaalala at aming iniisip sa mga oras na ito. Kundi nais namin, Lord God, na sa iyo lang po nakasentro ang aming puso, ang aming mga buhay sa pagsamba sa iyo dahil nais ka namin mabigyan ng kapurihan at kaluguran, Panginoon. Ang Diyos namin na dakila, ang Diyos namin na buhay at makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po sa iyo ng marami sa katagumpayan ng gawain nito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang maging gabay namin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito pa ang aming samot dalangin. Amen, amen. Sige po, awitan po natin ang ating Panginoon. Ating po siyang sambahin. Siya lamang ang karapat-dapat sa ating pagsamba. Amen? Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon.
kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isang usa ako'y laging uhaw sa'yo. Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, babat ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babat sa presensya mo, babat sa iyong salita, tulad ng isang usa ako'y laging uhaw sa'yo, laging uhaw sa'yo, laging uhaw sa'yo. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoon sa pagsamba. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo.
aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang mapantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kaya ang naisin ng puso ko'y ang naisin ng puso ko'y, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Awang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan.
ka namin, Panginoon. Teach us, O Lord God, to walk with you. Samahan mo kaming lagi, Panginoon, sa anumang panahon ng aming buhay, sa anumang aming pinagdadaanan, sa anumang aming nararanasan, Panginoon. We want to walk with you, Panginoon. At alam namin na kapag kasama ka namin, ay naroroon ka lagi upang kami pagtagumpayin, Panginoon, upang maranasan namin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kahit dumaan man kami sa pagsubok, O Lord God. Lahat po ng papuri para sa inyo, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Say amen, amen, and amen. Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at ating pong patuloy na itaas ang pangalan ng Diyos sa panahon na tayo ay nagpapasalamat. Ano man yung ating pagpapasalamat, ito man ay mga taon ng buhay, kaarawan, maging ang pagpapala ng Diyos ng kagalingan at kalakasan at maging iba pang mga bagay ay ating pong ibalik sa Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon ng ating mga buhay. Sige po, tayo po sama-samang dumulog sa ating Panginoon. O dakila ka nga, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na ikaw lamang ang aming tinataas, pinupuri, sinasamba sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil maraming dahilan ng pagpapasalamat ng iyong mga anak sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat kami sa pang-araw-araw na pag-iingat mo at patnubay sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, dahil lagi pong tapat ka sa iyong mga pagpapala at biyaya at mga pangako sa aming mga buhay. Salamat dahil araw-araw mo kaming ginagabayan, sinasamahan sa lahat ng aming mga lakbayin at lakarin. Salamat din po, Panginoon, maging sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo na sa amin po ay sumasapit. Salamat dahil ito'y patunay na laging sapat ang iyong biyaya ng buhay. At anuman ang panahon, hindi man mabuti sa aming paningin o mabuti, naniniwala kami na ang bawat taon ay taon ng biyaya, pagpapala na pagkakataong binibigay mo upang ma-enjoy pa namin ang buhay at maranasan pa naming makapagbigay ng aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga pagtugon mo sa mga panalangin, sa kagalingan, kalakasan mula sa karamdaman. Salamat dahil ikaw ang nagbabangon sa amin mula sa aming pagkakahiga, dahil sa mga sakit. Salamat dahil pinapanumbalik mo ang aming lakas. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa mga paglalakbay. Salamat dahil saan man kami patungo, Panginoon, nandun ang iyong gabay at pag-iingat, protection sa amin. Nakakarating kami at nakakauwi kami ng ligtas sa lahat ng aming pinupuntahan. Salamat sa aming mga pamilya na nakakasama namin sa oportunidad na makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay pagkalipas ng ilang mga taon. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan ng panahon na iyon. Salamat po, Panginoon, sa mga answered prayer. Salamat dahil iba-iba yung panalangin, pero marahil yung puso ng bawat isang narito ngayon ay mayroong puso nagpapasalamat dahil dinunggun mo po, Panginoon, sa panalangin. Salamat po, O Diyos, dumirinig ka sa panalangin ng iyong mga anak. Salamat maging sa mga pagsubok ng buhay. Mahirap po, Panginoon, humarap sa mga challenges, pero nagpapasalamat kami dahil laging sapat ang lakas na bigay mo sa amin upang mapagtagumpayan namin ang anumang mga pagsubok na ito sa aming pong mga buhay. Sa mga sandaling ito, Panginoon, hayag sa iyo ang laman ng puso ng iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat. Ano man ito, Panginoon, sa iyo po namin ito binibigay, dinataas, at inihiling, Panginoon, ang iyong basbas at pagkapala sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng matataas ng kamay ng iyong lingkod. Purihin ka po, Panginoon, at patuloy na igawad mo ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin na ngayon nagpapasalamat. Mga minamahal na mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon, ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon, kanyang mukha sa inyo at patuloy po kayong pagpalain, mulangit pagpasawalang hanggan. Amen, amen at amen. Atin mo palakpakan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa ating lahat.
Yan, pakibati niyo po yung inyong mga katabi ng maligayang araw ng linggo ngayong umaga. Yan, so ngayon pong umaga ay ating pong pag-uusapan ang isang sikreto. Yan, ano kayang sikreto yun? Yun na pala, nakalagay na. The secret of walking with God. Yan, ang sikreto ng paglakad kasama ang Diyos. Ang ating pong teksto ay mula po sa aklat ng Genesis chapter 5, verse 18 to verse 25. Yan. Kung meron po kayong mga Biblia, pwede niyo pong buksan sa inyong mga Biblia at pwede po nating sundan sa ating pong nakalagay dito po sa PowerPoint. Hinihiling ko pong basahin yung unang slide ng mga kalalakihan o ng mga lalaki, pati mga kabataang lalaki po ha. At tapos yung susunod po ay mga babae. Yan. Sige po. Genesis chapter 5, verse 18 to 25. Ang una pong magbabasa sa unang slide ay mga lalaki po. Ready? Proceed po. Si Jared. O, sige po. 1, 2, 3. Sabay-sabay po tayo. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Na babae po. Sabay-sabay po lahat. Ayan, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ayan, purihin po ang Panginoon at naway samahan tayo ng Diyos sandaling ito sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita. Ang sabi po ng pag-aaral ay 145 na mga salita lamang ang nasulat tungkol sa ating bidang karakter ngayon, si Enoch. Ano po? Ang sabi ng mga pag-aaral, 145 words were written about him sa Biblia. So, doon sa ilang mga few words na yon, makikita natin ay nag-iwan si Enoch ng isang magandang legacy o legasiya. Legasiya ng paglakad na kasama niya ang Diyos. So, yung life niya, yung kanyang account was only written from few words, pero merong itong malaking impact o malaking dating sa buhay natin magpahanggang ngayon dahil ating pong natutunghayan sa ating mga pag-aaral yung kanyang naging buhay. No? Sabi po, the real measure of our life is not how much people say about us when we are gone. Instead, no? Sabi doon, it is found in what is said about us. No, ang malaking sukatan at tunay na sukatan ng buhay ay hindi yung dami ng mga sinasabi ng tao sa atin kapag tayo ay namatay na. No, bagkus ay kung ano yung sinasabi, kung ano yung laman ng sinasabi nila tungkol sa atin. No, minsan kapag ganito mga pagkakataon, ito yung natutunghayan kapag mayroong namamatay. Diba, ang daming tumatayo sa unahan, nagsasabi ng kanilang mga gustong sabihin, mga pag-alala, pagbalik tanaw, ang daming words. Pero ang maganda ay mabuo natin o mabuod natin yung ibig sabihin ng maraming salitang iyon sa taong pinatutunghayan. So, ang importante, ano ba yung makikita doon sa sinasabi nila tungkol sa atin? Yan, sabi po dito, magandang bagay na matunghayan, hindi yung dami ng sinasabi ng tao, kundi kung ano yung sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. So, yung ating pong teksto ay matutunghayan natin sa aklat ng Genesis.
At alam natin, ang Genesis ay aklat ng pagsisimula. Genesis is a book of beginnings. At dito sa ating chapter, sa chapter 5, ay tinawag itong Book of Generations of Adam. No? Ito yung aklat ng henerasyon ni Adan. Simula sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod. So, pero kung ating tutunghayan, kung inyong pong titingnan sa inyong mga Biblia, as you take a stroll down doon sa mga talata, sa mga verses sa chapter 5, para bang maglalakad ka sa para kang tumutunghay sa isang sementeryo kapag pinuntahan mo yung chapter 5 ng Genesis. Bakit? Kasi paulit-ulit mababasa natin, no? At siya ay namatay. At siya ay namatay. No? And then he died, and he died, and he died. So ang daming verses doon, binabangkit yung word na siya ay namatay. So, ang sabi, ang tawag daw sa chapter 5 ng Genesis ay parang desert of death. Disyerto ng kamatayan. Parang doon ay hindi makikita yung purpose o yung pangako kasi ang lagi lang nababanggit ay kamatayan or anything pa na tungkol sa kamatayan. Pero kung ating tutunghayan at titingnan, close enough doon sa desert of death, no? Doon sa puro kamatayan na binabanggit, we will see a life from them, no? From those verses, no? Merong parang nagbo-bloom mula doon sa kawalan. Ibig sabihin, kapag sinabi kasing death, parang walang meaning, walang saysay. Pero buhat doon sa kawalang saysay, makikita natin, merong something na nabubuo. And that something is the name of Enoch. Ang pangalan ni Enoch. No? Sa Old Testament, we only have 51 words about Enoch. No, 51 salita lamang tungkol kay Enoch ang ating matutunghayan. So, ang tanong, how can we learn about leaving a legacy sa mumunti o kakaunting salita tungkol sa isang tao? Paano mag-iiwan ng legasiya yung buhay ng isang tao na ang account sa Biblia o ang tala ng kanyang kasaysayan ay konti lang? Parang ang hirap paniwalaan noon, di ba? Paano ba naging gantong tao si Enoch samantalang yung account niya sa Bible ay konti lang? Ibig sabihin, very few or limited yung ating matutunghayan. Walang mga accomplishments, no? Wala siyang mga kung ano-ano pa mga bagay na maaring ginawa para sabihin na, may legacy si Enoch. Hindi katulad halimbawa ni sino ba yung mga to be particular with si Noah. No, si Noah, meron siyang ginawa. Ginawa niya yung isang arko, di ba? So ano yun? Parang close to him, pwedeng sabihin na yun yung kanyang legacy, living legacy, yung ark, no? Yung barkong iyon na malaki yung ginampanan sa buhay ng mga tao nung panahon na yun. No, yun naman si Noah ay halos malapit sa lahi ni Enoch. No, mamaya makikita natin yun. So, yung iba, we will see their lives. No, si Pablo, si Paul, I think he leaves a legacy at makikita natin yung legacy yang iyon nakita during the time ng kanyang transformation sa buhay. At yung time na siya ay binago ng Panginoon. At kung paano siya naglingkod sa Panginoon. So, we will see those account tungkol kay Pablo. At marapat lang na sabihin na si Pablo ay nag-iwan talaga ng legacy o ng legasiya. Pero itong si Enoch, very few words about him, no? Pero bakit merong legacy yang tinatawag? No? So how can we learn about leaving a legacy in so few words only? Sa New Testament, sabi,
94 words that will tell us about the legacy of faith na meron si Enoch. Medyo tumaas na. 94 words about his legacy of faith. At meron ng kaugnay na pananampalataya o yung faith. So, from learning from anything from 145 verses in the Bible, makikita natin na dito natin makikita yung buhay ng isang tao na nagbigay ng kanyang halimbawa ng pananampalataya. Kaya nga ang sabi diyan, no, mula doon sa kawalang pag-asa, from the desert of death, nagkaroon ng hope o pag-asa. And hope is found in 4 simple words. Ang sabi doon sa ating PowerPoint presentation, Enoch walked with God. Sabihin nyo nga po, Enoch walked with God. Yan. So, yung 4 na salitang iyan ay nagpapakita ng matibay na pundasyon ng pag-asang iniwan ni Enoch sa lahat ng kanyang iniwanan. No? At sapat iyon para sabihin na Enoch leaves a legacy. No? Nag-iwan siya ng legasiya ng kanyang pananampalataya at ng kanyang paglakad kasama ng Diyos. So, ngayon ang tanong sa atin, ano ba yung dapat o ano ba yung sikreto ng paglakad kasama ng ating Panginoon? What are the secrets of walking with God? No, ngayong month of April, meron tayong mga tatalakayin tungkol at kaugnay sa paglakad natin sa harapan ng Panginoon. At ngayong umaga, makita natin yung ilang mahalagang mga bagay kung saan kailangan at bakit mahalaga yung paglakad natin kasama ng ating Panginoon. And what are the secrets of walking with God according to Enoch's life? Una ay recognizing the need to walk with God. Ang unang mahalagang bagay na dapat nating makita ay yung pagkilala na kailangan nating lumakad kasama ng ating Panginoon. For you or for us to walk with God, kailangan muna nating makita at ma-recognize na we need to walk with Him. No? Baka naman napipilitan lang tayong lumakad in accordance doon sa sinasabing mga bagay kaugnay na sa Diyos. Pero hindi naman talaga buhat o mula sa puso natin yung ating paglakad at ayaw nating makasama ang Diyos. No, maaaring sabihin ng iba, hindi naman masayang kasama ang Diyos kasi maraming bawal. Parang ganun, di ba? Hindi naman masayang kasama ang Diyos kasi maraming mga bagay na hindi ko gusto. No? May mga ganun mga pagkakataon. So, we need first to recognize our need to walk with God. Bakit ko kailangang maglakad kasama ng Diyos? Bakit ko kailangang lumakad sa buhay kasama ng ating Panginoon? No? If we look closely doon sa verse 21 and verse 22, no? We will find out na si Enoch ay katulad lang natin. Enoch did not always walk with God. At yung Biblia, no, ang salita ng Diyos clearly says that he lived 65 years, became the father of Methuselah, o si Methusalem. And then, after that, doon pa lamang natin makikita na Enoch walked with God. Ang tanong doon, ano yung nagpagawa o ano yung naging dahilan kung bakit si Enoch ay nag-turn toward God and away from the world? Bakit kaya nung sinilang si Methuselah o si Methusalem, doon makikita sa account sa Biblia na si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. He turned away from the world and he turned toward God. So, ano kaya yung naging impact sa kanya nung mga bagay na meron siya sa kanyang buhay? Sabi po ng mga pag-aaral, meron daw pong mahalagang bagay na pinagdaanan nitong si Enoch. At merong mahalagang time sa buhay niya kung saan nakita niya at na-recognize niya kung bakit kailangan niyang lumakad kasama ng ating Panginoon. Nandito po yung dalawang mahalagang bagay. Una is the danger of walking without
God. The danger of walking without God. Nakita ni Enoch yung panganib, lumakad na hindi kasama ang Diyos sa buhay niya. No? Yung sagot po dito ay matutunghayan sa pangalan ng anak ni Enoch bilang isang ama. No? At dito po, sinabi ko na kanina na si Methuselah o si Methuselah is the said to be the oldest person that ever lived. No? Kung kukumitin po natin, ang daming pagdadaanan bago dumating sa 969 years. Yung total ng taon na siya ay nabuhay. Sabi doon, she lived 969 years. No? At dumaan din siya doon sa tinatawag na Desert of Death, na kung saan naitala sa chapter 5. No? At yung kanyang name, si Methuselah, ay mayroong ibig sabihin. Sabi sa English, when he dies, it will be sent or it will come. Yan. When he dies, it will be sent or it will come. Ano kaya yung isi-send? Ano kaya yung ipapadala? O ano kaya yung darating? No? Bakit kaya ganoon? Alam niyo po ang ibig sabihin nito? Ayon sa pag-aaral, yung sinasabi at kahulugan ng pangalan ni Methuselah ay yung paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Kaya sabi ko sa inyo, si Noah ay included sa buhay ni Enoch, particular sa kanyang lahi, pero hindi lang doon, kundi kasama na yung part niya doon sa paggunaw ng mundo. So, si Methuselah o si Methuselah, she was the warning of the great flood to come and judge the world of its sin and rejection of God. So, ibig sabihin, si Methuselah pala ang dumating na warning kay Enoch para makita niya na mayroong panganib kapag hindi naglalakad kasama ang Diyos sa buhay. No? So, God sent Methuselah to be a warning to him. So, sa buhay po natin, mga kapatid, ilang Methuselah ba yung pinapadala ng Diyos sa atin para makita natin at ma-recognize natin na kailangan nating lumakad kasama ang Diyos? Manhid ba tayo sa mga Methuselah ng ating buhay? O gusto pa nating gunawin yung ating mundo? Gunawin yung ating pamilya, gunawin yung ating trabaho, gunawin yung ating kabuhayan para lamang tayo makakita o para lamang makita natin na mahalagang lumakad sa buhay kasama ang Diyos. So, kahit ito'y warning kay Enoch, nakita niya na mahalagang lumakad kasama ang Diyos. And he knew, he saw the danger of walking without God sa buhay niya. No, sa verse 25, sabi doon, Methuselah was 187 years old when he became the father of Lamech. No, hindi ko na po babasahin pa yung history, pero from Lamech, no, makikita natin, doon din manggagaling sa kanya, at the age of 369 ni Methuselah, Noah was born. No, Noah was born. So, ibig sabihin, galing sa kanila si Noah. So, Methuselah o si Methuselah ay warning para kay Enoch. Enoch was shown the danger of walking without God. No, kaya nga doon sa second part, makikita natin that there is the declaration of walking with God. Sa verse 22, doon natin makikita yung word na then Enoch walked with God. Then Enoch walked with God. Yan, natakot din naman si Enoch. No, ibig sabihin, nagkaroon din siya ng takot doon sa warning na binigay sa kanya ng Diyos, kaya siya nagsimulang lumakad patungo sa kung saan sa Panginoon kasama ng ating Panginoon. After realizing the danger of walking without God and receiving the grace of God, Enoch walked with God. Mga kapatid, katulad ng naranasan ni Enoch, no, huwag na po nating hihintayin na
magbigay pa ng maraming warning sa atin ng Panginoon. Although we have a gracious God, naniniwala ako, ang Diyos ay mabiyaya, mapagpala, no? Ang Diyos ay mapagpatawad, mapagmahal, no? He always extend His love and care sa ating lahat. Pero ang tandaan din po natin na ang Diyos ay Diyos na matuwid at makatarungan, no? Maging maging aware tayo at sensitive tayo sa mga warning ng Diyos na ibinibigay sa atin for us to walk with Him. No, ang daming venue for us to realize na mahalagang lumakad kasama ang Diyos. Meron tayong church, meron tayong mga small group ministries, may Sunday school, no, may mga devotions tayo, may mga quiet time tayo, may narinig tayo sa radyo, may nakikita tayo sa internet, no? Almost all the venue ginagamit ng Diyos to make or to send warning para lumakad kasama ang Diyos. Pero kadalasan parang manhid tayo when it talks about patungkol sa Diyos o tungkol sa paglakad sa Diyos. Sana hindi dumating sa ating pagkakataon ng buhay na meron pang isilang na Noah para gunawin yung ating mundo. No? Nakuha niyo po yun? No? Hindi naman katulad, pero hindi na dumating yung ganong pagkakataon. Maging sensitive tayo sa warning na ibinibigay ng Diyos sa ating mga buhay. So, i-declare natin that we walk with God sa ating mga buhay, no? Panghawakan natin yung bagay na yon at gawin natin na ma-recognize yung pangangailangang lumakad kasama ng ating Panginoon. And that is one of the secret of walking with God. Pangalawa, believing what says and please Him. Believing what God says and please Him. No, maniwala at manampalataya kung ano yung sinasabi ng Diyos at kung ano yung nakalulugod sa Kanya. Kung ano yung sinasabi ng Diyos at kung ano yung nakalulugod sa Kanya. Sabi po doon sa Hebrews 11:5, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Yan. Itong Hebrews 11:5, yung talaan ng mga buhay pananampalataya o ng mga modelo ng pananampalataya ay napakagandang account para kay Enoch. Ano po, dito po parang nilubos yung kanyang legacy of faith na nahayag po sa atin. So ang sabi doon, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Unique, no, yung kanyang death, hindi nga death, no? Siya ay nawala na lang. No? Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. No? Sabi ng Biblia, kinuha siya ng Diyos. Hindi po siya nakidnap at nasalvage. No? Siya ay kinuha ng Diyos. It is accountable. No? Naka-account sa Biblia. So, unique yung kanyang pagkawala. At sinasabi ng kasulatan na naging kalugod-lugod si Enoch bago siya kinuha ng Diyos. So, Enoch pleased God. He pleased God. No? Madaling sabihin yun eh. We can please God kapag okay yung time ng buhay natin. Di ba? Amen po ba? No? Madaling i-please ng Diyos kapag okay, easy yung ating time sa ating buhay. No? Pero tandaan natin si Enoch, no? He did not have any pressures and problems katulad ng ating mga problema. But why did God send something like flood, no, sa buhay nila para kanilang maranasan? God sent the flood to cleanse a world that was completely wicked. Yung mundo na kanyang ginagalawan ay doon nakabase yung pag-send ng Diyos ng baha. So, para bang tayo ay nandoon sa panahon ni Noah, no? These were the days in which Enoch lived, kung saan nabuhay si Enoch, no? Hindi siya napalibutan ng maraming mga mananampalataya,
yung mga Kristiyanong gumagabay sa Kanya para mabuhay kasama ng Diyos o kasama ang Diyos, no? And we can say that he was walking differently than most of the people sa panahon ngayon. Yet, kahit ganoon yung kanyang pinagdaanan, he pleased God. He pleased God. No? Yung isang maliit na account at aklat sa Biblia, yung aklat ni Jude, no, ni Judas, bago ang Revelation, it tells us about something little about the day of Enoch. Ano pong sabi ni Jude or ni Judas? Hindi na po na-account pala dyan. Ang sabi po doon, babasahin ko na lang po sa verse 14 ng aklat ni Judas, bago po yung mag-Revelation. Sabi po doon, tungkol din sa kanilang mga pahayag, o tungkol din sa kanilang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel. So ano pong ibig sabihin nito? Enoch pleased God in a very ungodly time. No? Hindi maganda yung pagkakataon, hindi maganda yung time, pero still, Enoch pleased God. It was by his faith that he pleases God. No, ano yung meron sa pananampalataya ni Enoch? Faith is believing what God says. Yun yung isang bagay, yung basic na bagay. Naniniwala siya sa anumang sinasabi ng Diyos sa kanyang buhay. No? He believed God and named his child according to what God says. Halimbawa, yung warning, di ba? Ang kanyang ipinangalan sa warning ay si Methuselah. No? Kasi naniniwala siya na yun ang ibig sabihin ng Diyos. No? Hindi ko alam ngayon sa panahon natin, may mga ganun pa rin yatang mga tao. Yung pangalan ng anak nila, pinapangalan nila conforme sa kung paano nila kinikilala yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Di ba? May mga ganun no? Sa Christian world, may mga ganun. Ibig sabihin, halimbawa, kung ikaw ay pagpapala sa palagi ng mga magulang mo, pwedeng ang sabihin na pangalan mo ay blessing o kaya grace. Grace, di ba? O kaya naman yung iba pang mga name. No? So, naniniwala tayo na may mga ganoon magpahanggang ngayon. Pero, during the time ni Enoch, ganun din po. No? Kaya nga, sa kanyang paniniwala at pagsunod sa kung sa ano ang sinasabi ng Diyos, he named his child according to that certain warning. No? So, tandaan natin na mahalaga na tayo ay lumakad kasama ng ating Panginoon. At mahalaga din sa buhay natin, sa paglakad natin sa Panginoon ay maniniwala tayo sa kung saan sinasabi ng Diyos sa buhay natin at kung ano yung nakalulugod sa ating Panginoon. So, balikan natin. No? Believing what God says and please Him. Believing what God says and please Him. So, ang tanong, but why God did send the flood? So, sabi ko na kanina, no, merong dapat at yun pala, nandun pala yung merong dapat at kailangan pagdaanan, lalo na yung mga tao na weak because of sin. No? At doon po sa verse 14, makita natin yung talata na binasa po ng inyong lingkod kanina. Pangatlo at panghuli na sikreto ng paglakad kasama ang Diyos is leaving a legacy for others by your faith. Leaving a legacy for others by your faith. So, ano yung legacy na iniwan ni Enoch? What is the legacy left by Enoch? Ang sabi diyan, he walked with God and pleased God by faith. He walked with God and pleased God by faith. Lumakad siya kasama ng Diyos at binigyan niya ng kaluguran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. That is the legacy that will live on forever. No? Yun yung legacy na
mabubuhay ng panghabang panahon kahit wala ka na. No? When we live this life, if we did not walk with God by faith, it is impossible for God to be pleased with us. Meron ba kayong kilala na mga tao sa atin na nauna, na hanggang ngayon kilala po natin, hanggang ngayon nararamdaman natin because of their legacy of faith? Di ba? Yung ating mga magulang, no? Yung mga nauna sa atin. Marami po tayong mga nauna, mga ninuno dito sa church na hindi na po kilala ngayon ng mga bata pa na nag-iwan ng legacy ng pananampalataya. At magpahanggang ngayon, they live because of their legacy. At darating yung time, tayo rin po ay matutulad sa kanila. No? At ano yung ating iiwang legacy sa mga maiiwan natin? Mawawala lang ba tayo na parang bula? Na para bang pag nawala ka na, it is the end of your life. Period. It will be the end of your life. Parang wala ka nang nagawa. Ibig sabihin, wala nang buhay. No, living is a legacy, is still living after your death. No, kahit wala ka na, buhay ka pa din because of your legacy. At yun po yung nagawa ng buhay ni Enoch. At yun din po yung nagawa ng buhay ng mga magulang natin dito sa church na magpahanggang ngayon ay naalala po natin because of their teachings and legacy of faith sa buhay natin. So do you know people today that left a legacy? No? Would God find many that please Him? Si Enoch, he walked with God. Enoch was not for good or for God took him. We find out in the New Testament that he was taken because he pleased God. Kinuha siya ng Diyos dahil binigyan niyang kaluguran ng ating Panginoon. So, the last thing, sabi na ating kailangan or the secret of walking with God is leaving a legacy for others by your faith. So, the question is, what is so important to leave behind to friends and family? Ano yung mahalagang ating iwan sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya ngayon? Is it a great fortune, kayamanan? No? Yung ba ay malaking lupain? Is it a grand reputation, yung magandang reputasyon sa ating paligid, sa ating society, sa ating community? No, na yan si kilala yan bilang mabait na tao, matulungin tao yan. No? Yung ba yung dapat at mahalagang ating iwan sa ating pamilya o kaibigan? The greatest legacy we could ever leave is that we walk with God and pleases God. Tandaan niyo po yung mga kapatid, ang pinakamalaking legasiya na may iwan natin sa buhay ay yung ating paglakad kasama ng Diyos at yung ating pagbibigay kaluguran sa Diyos. Katulad ng ating pag-aaral, what are the secrets of walking with God? Recognizing the need to walk with God, believing what God says and please Him, leaving a legacy for others by your faith. Ang tanong mga kapatid, do you walk your life with God? Do you walk your life with God? Lumalakad ka ba nakasama ang Diyos? O hihintayin mo pang magbigay ng maraming warning ang Diyos bago ka lumakad kasama siya? Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaging ito. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang makapagbulay-bulay at patuloy po na pakinggan ng iyong mga salita. Masumpungan mo nga kami, Panginoon, na lumalakad kasama ka sa buhay namin, nagbibigay kaluguran sa iyo, Panginoon, habang kami nabubuhay. At patuloy po na binubuo ang legasiya ng buhay pananampalataya na aming iiwan, Panginoon, sa mga susunod sa aming mga lahi. Salamat po, dakilang Ama. Salamat po sa umaging ito. Salamat dahil you're always willing to walk with us, Panginoon. Nawa ang ilagay mo po sa puso namin at malagay sa puso namin ay yung naisin, yung ma-recognize namin kailangan naming lumakad at magpatuloy sa buhay
kasama ka, Panginoon. Kasama ka na aming Diyos na siyang gabay namin at tanglaw namin sa aming mga buhay. Purihin ka po. Ito'y aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po. Ay, manalangin, Tatay ng Diyos, na mga Panginoon sa lahat, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, sa iyong pagpapaalala, Panginoon, ng halaga ng paglakad na kasama ka sa aming pong mga buhay, Panginoon. Tunay po, Diyos, na nawa ito yung maging design ng puso namin, na sa amin pong paglakad, sa aming pananampalataya, patuloy naming hingi ng iyong gabay at patnubay, patuloy ka naming makasama, Panginoon, upang kami tumungo sa landasin na nais mo sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Nagpapasalamat din kami sa buhay ng aming mga kabataan na iyo pong patuloy na ginagabayan. Nihiling po namin, Panginoon, na doon sa sangasan ng buhay nila sa panahon na ito, doon sa complexity ng kanilang paligid, sa kanilang generation, Lord, magkaroon ng puwang ang iyong mga salita at patuloy kang mangusap sa kanilang mga puso, gumabayo sa kanila upang sila, Panginoon, na magiging mga future leaders namin sa church ay patuloy po na nasa iyong gabay at patnubay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin sa umaging ito. I-bless mo ang aming mga nakasama ngayon, mga bisita, mga ngayon lang po namin nakasama. Nawa sa mga susunod na mga linggo, Panginoon, makasama po namin sila. Ikaw din po ang siyang magpala ng iyong gabay at patnubay sa lahat ng mga lakarin namin sa buong isang linggo. Samahan mo kami, ihatid kami sa aming mga tahanan, ligtas, at ikaw po ang mag-glorify ng aming buhay sa buong isang linggong darating, Panginoon. Salamat po sa iyo, purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.